Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Professor Malo Tikia. Sabi niya, there is the brave 18. Look what government did to them. Now there is brave 13. Look what they did to the Senate. Tell me, can you break them? They will stand tall until the end. The band became strong. Ang galing ng presentation, no? Una-una, Brave 18, ano? Anong ginawa nila? Sinira nila ang kredibilidad. Tinakot, inimbestigahan. Imbes na sila yung nagsalita para siwalat ang nalalaman nilang katotohanan, sila pa ang naging suspect. Natungan ng patong-patong na kaso. Dami na nilang kaso, yung Brave 18 plus si Atty. Baligod. Kaya lang parang baliwala, lalo na kay Atty. Baligod dahil abogado. Napaghandaan na nila ito. So lumalaban yung Brave 18. Ngayon, biglang may kakampi. Brave 13. Ako hindi ko inaasahan na makakaporma itong 13 nung Lunes, ano? 1 week pa lang sila 5 days pa lang. Ano na ang pitsa ngayon? 16, tama ba? May 11 to May 16. So, grabing putukan sa Senado. Ano ba yon? Sinadya para takutin, I don't know, unexpected. Sa ngayon, tinatakot daw sila. Kudita na ulit daw. It's possible, sabi ni ex-Senator, ex-SP Soto, it's possible daw na napagdaanan na daw niya anytime, posible mag-change ng leadership sa Senado. Dahil manipis lang daw yung Brave 13. May mga kinukumbinsi na, tinatakot para bumaliktad. But I agree kay Madam Malo Tikia na dahil sa mga pangyayari ito yung this week, wala na, parang rock solid na itong Brave 13. Dahil nandyan na sila, makakapagsalita na ang Brave 18. Kaya ako, tuwan-tuwa ko, I consider it as an answered prayer. Kasi nagdarasal ako para sa bansa natin na, sabi ko, Panginoon, tinatawag kaming the only Christian country in Asia. Ano ba? Di ba nakakaya na dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon dahil Christians tayo. Nasa atin ang Panginoong Hesus. Tapos, tayo naman ang sentro ng korupsyon sa buong mundo. Nakakaya. Kaya ang prayer ko sa Panginoon is, Lord, please intervene. Let there be righteous governance in the Philippines. Sana panalunin mo si VP Sara sa impeachment case niya. Sana panalunin mo sa 2028 dahil naniniwala ko na si VP Sara ang may takot sa Diyos. Siya yung mayroong governance na based sa salita ng Diyos. Tingnan nyo yung pag-declare niya ng presidency niya. Kinote niya ang Proverbs 19 verse 21. Tama ba yun? Many are the plans in man's heart, but it's the Lord's purpose that will prevail. Ayaw niyang maging presidente. 2022, nasa kanya ng presidency, but ayaw niya. Ngayon, na-realize niya that God is calling her to lead this country and pumayag na siya. Ginigipit. Impeachment. Kaya sabi ko, Panginoon, panalunin mo si VP Sara sa impeachment niya. Ito nangyari nung Lunes. Biglang nagkudita. Yung Brave 13 na ngayon. Sila nang may hawak sa Senado, panalo na si VP Sara. Kaya takot na takot sila ngayon, itong taga-kabila, na nandyan yung Brave 13. Dahil talagang wala na, talo na sila sa impeachment. Plus the fact na dahil nandyan yung Brave 13, I hope sa Monday, ma-announce na, makuha na ni Senator Marcoleta yung chairmanship ng Blue Ribbon, tuloy-tuloy na. Baka next week na may hearing na yung Blue Ribbon Committee at I am sure unang tatawagin yung Brave 18 Marines. Kaya umanda kayo mga Maleta Gang members dahil malalaman na cross-examination.
Tingnan natin sinong nagsasabi ng totoo, sinong nagsisinungaling sa cross-examination. Bagay na hindi ginawa ni Senator Lacson, despite the fact na siya ay police general, magaling siya investigador. Sinasabi lang niya na lacking in credibility ang Brave 18. Ayaw naman niyang patawag sa investigasyon para mapatunayan kung nagsisinungaling o hindi. Kailangan pang magkudita, kailangan pang may tatayo na Brave 13 para ngayon matuloy na. So, yung mga nakatanggap ng maleta, wala na ngayon. Hindi na sila makatulog-tulog. Hindi natin alam kung ano yung katotohanan dahil aligasyon man lang yan. Kaya nga kailangan na i-hearing para on our own makapag-judge tayo kung nagsasabi sila ng totoo. But God, alam niya. God knows who does not pay. Di ba? Ganon. God knows who does receive maleta. Kaya yung in their conscience, alam nilang tumanggap sila ng, example, yung isa dyan, nailista, 5 maleta. Eh sabi niya, wala. Wala na. Ngayon na may Brave 13, hindi na siya makatulog-tulog. Kaya, alam mo, kung hindi ka makatulog-tulog, kaiisip, kawawa ang tao na yan. Wala siyang peace of mind. Dahil iniisip niya na kung anong mangyari. Kailangan nilang mag-take ng sleeping pills para makatulog sila. So, mabuhay ang Brave 18, mabuhay ang Brave 13 senators. Sana they will band together until the end. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.